Ayan po, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Tayo po ngayon ay nasa ating araw-araw na Bible study dito po sa Rema Philippines. At tayo po ay magsisimula na po sa gawain po ng Panginoon. Sige po, ang bawat isa po sa atin, nayahan ko po na tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Mas sa pangalan ni Jesus o Diyos, inataas ko namin sa inyo ang hapon na ito. Panginoon, sa pag-aaral namin ng salita mo, dalangin ko, Diyos, sa patuloy, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan, ng kaunawaan, Panginoon, sa inyong salita. Kaya mo, Lord, turuan mo kami. Kaya mo, Diyos, na ito ay magsilbing encouragement, kalakasan sa buhay spiritual namin. Turuan mo kami, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na bigyan mo kami ng puso na marunong magpakorek sa inyong salita. Salamat po, Ama. Pinupuri, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po muli po sa bawat isa po sa atin. Amin po. At ayun po, meron po tayong bagong pinag-aaralan po. At sinimulan po ito kahapon ni Pastora Giselle. Amin. Ang topic po natin ngayon ay Takes for Believers. At ito po, ang pinag-aaralan po natin ay ang tinutukoy po dito at ang kinakausap po dito ng Panginoon ay walang iba kundi tayo pong mga believers. Amin po ba? Tayo pong mga anak niya na sumasampalataya, mga anak niya na may relasyon po sa Panginoon po natin. At gaya nga po kahapon na natapik po ni Pastora Giselle, number 1 po yung Take the Yoke of Christ. At nabanggit nga po sa atin ni Pastora Giselle kahapon, yung salitang takes, ito yung nasa sa atin po kung tatanggapin ba natin, yayakapin ba natin, or else ay tatanggihan po natin. Amin po ba? At sabi nga po kahapon po sa turo ni Pastora Giselle, may mga bagay na gusto ng Diyos na kunin natin, tanggapin po natin. Amen po ba? At pangalawa po na pag-aaralan po natin, number 2, dito po sa Luke 9 verse 23. Kung may mga Bible po tayo, buksan po natin yung mga Bible po natin. Sabi po dito sa verse 23 ng chapter 9, basahin ko po. Sabi po dito, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Dito po sa NIV version po sa English po, sabi niya pong ganun dito sa verse 23, Then he said to them all, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ayan, ang tinutukoy po dito ng Panginoon at ang sinasabihan niya po dito ay walang iba kundi ang mga believers po, na tulad po natin, mga anak niya na naglilingkod po sa Kanya. Kung papansinin po natin, sabi niya pong ganun dito sa binasa po natin. Sabi niya, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin. Ibig sabihin po ng nino man, kung sino lang po ang may gustong sumunod sa Panginoon po natin. Kasi kung papansinin po natin, dito sa binabasa po natin, sa mga pinag-aaralan po natin, may mga standard, may requirements ang Lord pagdating po sa pagsunod po natin. Kasi sabi niya pong ganun, kung gusto po natin maging disipulo, amen? Kasi kung papansin po natin, kumbaga lahat tayo, pwede tayong tawaging anak ng Diyos. Amen po ba? Pero may pagkakaiba po ito pagdating po sa pagiging isang disipulo. Pag kasi sinabing disipulo, ikaw ay tagasunod ni Jesus. Amin po ba? Hindi lang po yung taga-upo. Masasabi po ba natin at matatawag po ba natin na disipulo ang isang mananampalataya kung taga-upo lang tayo sa loob ng simbahan? Di ba hindi po? So, ibig sabihin, dito po sa binabasa po natin, nasabi ng Panginoon, kung sino mang ibig, sabi niya gano'n, kung meron mang nagdi-desire na maging disipulo ni Jesus, ang sabi niya gano'n, kailangan itakwil ang kanyang sarili. Sabi po sa English, deny. Kailangan i-deny mo yung sarili mo. Amen po ba? At dito po, sabi niya gano'n, pangalawa po, sabi niya, bago po natin ituloy, sabi niya, take up the cross daily. Ano po ba yung cross na tinutukoy ng Biblia? Kung pabalikan po natin dito po sa New Testament, ang unang example po na nagbuhat ng cross ay walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? At yung cross po na yun, natutusin po, napakabigat ng cross na binubuhat po ni Jesus. Amen? Na kung saan, ayun po, marami pong mga pagsubok na, ayan po, tuloy ko po, no? Doon po sa cross po na binuhat ni Jesus, hindi po ganun ka gaan yun. Amen.
Kasi kung mapapansin po natin, sabi ko nga po kanina, ang isang magandang halimbawa po dito na nagbuhat ng cross ay walang iba kundi si Jesus. Na kung saan po sa pagbubuhat niya ng cross, hindi naging madali. Amen. Bakit po? Kasi yun po yung mission niya, yun yung trabaho na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Bakit? Kasi nagsisimbol pong cross, walang iba kundi tayo pong mga tao na nagkasala. Na kailangan mapagtagumpayan ni Jesus ang cross ng Kalbaryo, alang-alang po sa ating mga tao. Burihin niyo po, buong mundo, buhat-buhat po ni Jesus para mapagtagumpay niya, para tayo po ay matubos sa kasalanan po natin. At dito po, sa pinag-aaralan po natin, sabi niya, take up the cross daily. Hindi man literal po na bubuhat tayo ng kahoy na mabigat at araw-araw mo bubuhatin. Pero meaning po kasi ng cross po, ang sabi po dito, ito yung ministry po natin. Yung trabaho na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon po natin. Bawat isa po sa atin, may mga kanya-kanya po tayong responsibility. Amen po ba? Ulitin ko po ulit, ang meaning po ng cross, ito po ay isang responsibility. Ito po ay isang duty, ito po ay isang trabaho na inaatang ng Diyos sa atin na kailangan araw-araw nating binubuhat. Amen po ba? Naalala niyo po yung kwento po na madalas po nating narinig po sa mga kapastoran, yung instruction po na may mga Kristyano nagbubuhat ng mga cross. At ngayon, lahat sila, sabay-sabay sila nagbubuhat ng cross. At doon sa pagbubuhat po na yun, meron pong isang tao nagre-reklamo siya. Nasabi niya, ang bigat nung dinadala niyang cross. Syempre po, ang Diyos po natin, ang karakter po ng Panginoon po natin, mabait, amen po ba? Maawain, mahabagin po ang Diyos. Kaya ang ginawa po ng Diyos, pinutol po niya yung cross. Ngayon, kakalakad niya, ilang kilometro nilalakad niya, nagreklamo siya. Wala siyang ibang ginawa kundi reklamo. At bawat reklamo niya, pinuputol yung cross. Para saan? Para gumaan po yung bigatin na dala-dala po niyang cross. At alam niyo po, sa pinakahuli ng paglalakad po nila, kaya pala yung cross na yun, meron pala siyang purpose. Kasi po, meron silang isang bangin na tatawarin para po makadaan po doon. Kailangan po pala yung cross. At ngayon po, isa-isa po sila, yung mga tao po na yun, yung cross na ginagamit nila, yun yung ginagawa nilang tulay para makatawid sila doon sa kabilang bangin. Siyempre po, isa-isa po sila, nakakatawid sila. Hanggang yung isang tao po na yun na reklamo ng reklamo, alam niyo po, hindi po siya makatawid. Bakit? Kasi yung cross na hawak niya, hindi na po kasya, hindi na po sapat yung haba ng cross niya para makatawid siya sa kabila. Ano pong point ng kwento po na yun? Minsan na, oo, tama, nagme-ministry po tayo. Alam natin yung responsibility po natin sa simbahan, yung pagiging isang tagasunod po ni Jesus. Pero may mga pagkakataon po kasi na, dahil sa nabibigatan na tayo, nandun yung pagreklam po natin, nandun yung pagko-complain po natin. Amin po ba? Kaya sabi niya pong ganun, sa pagsunod po natin sa Panginoon, i-deny mo talaga yung sarili mong kagustuhan. Yung ikaw mismo. Kasi po bakit? Kasi ang pinakakalaban po talaga natin, walang iba kundi yung sarili nating kagustuhan. Kaya sabi niya ganun, kung sino mang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili. Amen? I-deny mo yung sarili mong kagustuhan. Bakit po? Kasi sa pagsunod po natin sa Panginoon, alam niyo po, ipapakita ng kaaway sa atin na ito yung realidad ng buhay natin. Amen po ba? Habang pasan-pasan mo yung cross na yun, araw-araw, ipapakita sa iyo ng kaaway yung realidad na nangyayari sa paligid mo. Pero ito nga po, sabi ng Panginoon, kung gusto mo maging disipulo kita, kung gusto mo maging tagasunod kita, sabi ng Panginoon, i-deny mo yung gusto mo. Alam niyo po, naalala ko din po yung, yung kapag training, pinapanood po sa mga worker, yung Call of Duty, diba? Yung duty po na yun, meron pong cartoons lang po yun, kung naalala niyo po yung cartoons na yun, ipaalala ko lang po, i-remind ko lang po, no? Doon po sa part na yun, sa cartoons po na yun, ang title po niya, Duty. At ang Lord, tapos meron pong isang Kristiyano, ngayon sabi ng Lord sa kanya, ipapahawak ko sa iyo, sabi niya, ibibigay ko to yung cross na to sa iyo. Sabi niya ganun, buhatin mo, sabi niya ganun, bantayan mo, sabi niya, hanggang sa pagbabalik ko. Alam niyo po, masayang-masaya po yung Kristiyano na hawak niya yung cross na binabantayan niya. Kasi ang sabi ng Panginoon, bantayan mo to hanggang sa bumalik ako. Ang sabi sa kanya. Ngayon po, yung tao na yun, cartoons lang po ito, no? Hawak-hawak po niya yung cross na yun, tapos masaya po siya. Ngayon, habang tumatagal yung panahon, umaandar po yung oras, yung araw. Alam niyo po, habang hawak niyo po yung cross na yun, may mga taong dumadaan sa harapan niya.
Niyayaya siya pumunta doon, pero sinasabi niya, no thanks, sabi niya ganun. Baga tatanggihan mo talaga yung sarili mo, kagustuhan. Iba naman, merong habang hawak-hawak mo yun, talagang itetempt ka na, tara punta tayo doon, dito tayo, pumunta tayo sa ganitong lugar. Pero alam niyo po, sabi po sa kanya ng Lord, sabi niya ganun, whenever you go, sabi niya ganun, be obedient. Habang dumadaan yung mga tao, niyayaya siya. Kasi syempre kapag niyaya siya, automatic kailangan niyang bitawan yung cross. Pero sabi sa kanya ng Lord, whenever you go, be obedient. Whenever you go, be loyal. Alam niyo po, dumaan na po yung malakas na bagyo, yung hangin, halos mabitawan niyo yun. Ang sinasabi ng Lord sa kanya, whenever you go, kahit anong sitwasyon, kahit anong mangyari, kahit anong panahon, sabi ng Panginoon, kailangan maging obedient ka. Kailangan nandun yung katapatan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Self-denial. Amen po ba? I-deny mo yung sarili mong kagustuhan. Kaya nga sabi ko nga po kanina, mismo ang Biblia ang nagsasabi na merong requirements ng Diyos, merong standard ang Lord pagdating sa pagsunod po natin sa Kanya. Amen po ba? At ngayon, alam niyo po ano pong nangyari. Hindi po niya binitawan. Dumating sa point talaga na mabibitawan niya. Pero alam niyo po, tumayo po siya. Kasi merong ang Diyos na tumawag sa Kanya, sabi nga po, ang Panginoon po natin na tumawag sa atin, hindi niya tayo nakakalimutan. Amen po ba? Alam ng Diyos kung ano yung mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin sa buhay. Pero ito nga po sabi niya po dito, take up cross daily. Walang nabubuhat ng cross na nasa baba yung cross. Always nasa taas. Araw-araw mong pinapasalin. Kasi bakit? Si Jesus nga po, diba? Nung panahon na binubuhat niya yung cross, alam niyang masakit, alam niya yung pagdadaanan niya, alam niya yung hirap na pagdadaanan. Sabi nga po, di ba sa Bible, halos dugo na po yung dumanak sa katawan niya, doon sa hirap na dadanasin niya. Pero ano po sabi niya? Ama ko, sabi niya, gano'n, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sakit ng paghihirap. Bilang isang tao, nakaramdam siya na parang ayaw niyang ituloy yung mission na yun. Pero ano pong sabi niya, nanalangin siya sa Ama. Sabi niya, Ama, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung plano ko, hindi yung kagustuhan mo. Yung plano mo ang matupad, hindi yung kagustuhan ko. Kasi po bakit? Kasi sa pagsunod po natin sa Panginoon, wala naman talagang magaan Amen po ba? Wala naman talagang madali pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Walang madali. Lahat mahirap. Kasi po bakit? Sa pagsunod natin sa Panginoon, take up the cross. May mga sakripisyo po na hinahanap. May mga sakripisyo na hinihingi ang Diyos sa atin pagdating sa pagbubuhat ng cross. Lalo na po sa pag-ministry po natin. Amen po ba? Kasi malaking obligasyon po ito na yun nga po, lalo na po sa mga full-time worker, sa mga part-time worker, amen po ba? Sa ating po mga naglilingkod po sa Panginoon, maraming sacrifices po talaga tayo na ibibigay po. Kasi kasama po yun Kung sa Jesus nga po, di ba? Sinacrifice niya yung buhay niya para lang po ang buong sangkatauhan, ang bawat isa po sa atin, ako, ikaw, tayong lahat, para po maligtas po tayo, masave po tayo. Amen po ba? Binuhat tayo ni Jesus. Ngayon, tayo po ay kahati din po ng Panginoon na sinasabi niya, take up the cross daily. Araw-araw mong tatanggihan yung sarili mo. Kasi bakit? Lalo na po sa atin po mga, naglilingkod po sa Panginoon. Sabi ko nga po, habang hawak mo yung cross, ipapakita sa'yo ng kaaway yung realidad na totoong nangyayari. Pero kung bibitawan, yung cross na hawak mo, kasi meron tayong Diyos na pangahawakan, meron tayong Diyos na mapagkakatiwalaan. Pero sa part na naglilingkod ka sa Diyos, ang gusto kasi ng Panginoon, masaya tayo na ginagawa po yung responsibilidad na binigay sa atin ng Diyos. Kasi minsan dumarating po tayo sa point na, habang buhat mo yung cross na yun, habang dinadala mo araw-araw yun, minsan nandun yung complaint po natin ng hirap, nakakapagod, nakakasawa, minsan nandun yung gusto mo nang mag-quit, minsan may time na gusto mo nang bitawan yung cross na yun. Pero sabi ng Lord, habang binubuhat mo yung cross na yun, ang gusto ng Panginoon, nandun yung pagtitiis mo na masaya ka. Amen po ba? Kasi sabi nga po dito sa Colossians 1 verse 11, last verse ko po sa bawat isa po sa atin. Yan, basahin ko po. Kung may mga Bible po tayo, buksan po natin dito sa Colossians 1 verse 11. Yan, sabi niya po dito sa Colossians 1 verse 11, Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ng lahat ng bagay
Ang sabi niya po dito, habang buhat po natin yung cross na yun, ang gusto ng Lord, masaya tayo. Ginagampanan yung responsibility, yung responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung nag-murmur tayo, hindi yung marami tayong sinasabi pagdating sa pagbubuhat natin. Amen po ba? Kasi po, sabi niya ganun, habang nagtitiis tayo, sabi niya ganun dito sa binasa po natin, ang gusto ng Lord, masaya tayo na ginagawa natin. Although, oo, sa realidad talaga, kung titingin po tayo, talagang mahirap. Amen. Pero sabi nga po, kasama natin lagi ang Diyos. Hindi lang tayo ang nabubuhat, kundi kasama natin ang Diyos sa pagbuhat po ng cross na yun. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa atin, ayan, wala tayong ibang gagawin kundi ang magpatuloy po sa Panginoon. Araw-araw mong i-deny yung sarili mong kagustuhan. Kasi sabi, yun ang sinabi po ng Panginoon eh. Kung talagang gusto natin maging disipulo ng Panginoon, marami tayong i-deny, marami tayong isasakripisyo. Kasi hindi ganun kadali ang pagbuhat ng cross. Amen po ba? Pero sa pagbubuhat ng cross na yun, hindi lang po tayo mag-isa, kundi kasama natin ang Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, kasama mo ako kahit saan ka magpunta. Ibig sabihin, habang hawak-hawak natin yung cross na yun, kasama natin ang Panginoon. Pero ulitin ko po ulit, habang binubuhat po natin yung cross na yun, ang gusto ng Lord, masaya tayo na nakangiti, napapagod, nasasaktan, nahihirapan, pero nakangiti pa rin tayo at maluwag sa kalooban natin na ginagawa po natin yung bagay na pinapabuhat sa atin ng Panginoon. Kasi po bakit? Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mag-iiwan ng kayamanan, ng trabaho, pamilya, sabi niya, iwan mo yung itakwil mo, kalimutan mo yung ukol sa sarili mo, sabi ng Panginoon, ikaw ay tatanggap ng buhay na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Sa bawat isa po sa atin, ulitin ko po ulit, take up the cross daily. Ito po yung araw-araw na bubuhatin po natin. Ito po isang responsibilidad, ito po isang duty, ito po isang assignment, ito po isang trabaho na kailangan po natin gampanan at lagi po natin tatandaan na kasama po natin ang Panginoon po natin. Amen po. At yun lang po, at ayun po, gawin po natin masaya po ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Dahil si Jesus, dinanas po niya at napagtagumpayan po niya yun. Amen po. At yun lang po, sige po tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Nasa pangalan ni Jesus o Diyos, salamat Panginoon sa hapon na ito, sa mga bagay na tinuturo mo sa amin. Lord, salamat dahil sa kabila ng lahat ng bagay na ito, may tinuturo ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa pagbuhat namin ng cross, araw-araw ng buhay namin. Lord, ipakita mo yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa amin na kahit kailan, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Hayaan mo, Diyos, na araw-araw ng buhay namin, ipakita mo yung magagandang bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil kami ay pinagkakatiwalaan mo sa mga ministeryo. At hayaan mo, Panginoon, na papagkatiwalaan mo pa kami. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na tinuturo mo pa sa amin, Panginoon. Nag-expect pa kami, O Diyos, na meron ka pang sasabihin sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Pinupuri, dinadakila ka namin. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.